Hello po. So welcome again to our YouTube channel. So this is Sir Onin. Ngayon naman po ang ating ipapakitang statistical analysis or statistical test in analytical chemistry is what we call the F-test. So dati, nung ating previous video, we tackle about t-test. Ang t-test, pag dalawang group ang kino-compare natin. So dito sa F-test po, meron po tayong more than two groups. So usually ginagamit ito pag three groups na po yung ating ikino-compare. So go ahead po tayo at punta po tayo dun sa mga equation or formula na gagamitin natin para sa F-test para malaman kung may significant difference yung tatlong group. So, ito po yung example data natin dito na i-demo, which is the result of the titration of the group 1, group 2, and group 3. I-compute po natin kung meron silang significant difference. So, these are the formula. We have the sum of squares between group. Ito po yung formula niya. Sum of squares between group. Tapos, sum of squares within group. Squares within group po ay ibig sabihin yung difference this within. Yung between po, yung difference nito dito at saka dito. Then we have the degrees of freedom between group. So subscript B po. So K minus 1. Degrees of freedom within group. Then after po natin makuha itong nasa taas, makukuha naman po natin ang mean of squares between group, which is ang formula po niya ay sum of squares between group over degrees of freedom within group. Tapos mean of squares within group naman po ay sum of squares within group over degrees of freedom within group. And then ang finalan po natin na kailangan kunin ay yung ating F statistic, which is parang sa t-test din po. Pag nakuha natin yung value nito, so pag nakuha natin itong MSB at saka MSW o yung mean of squares natin between at saka within group, i-divide lang po natin siya. Tapos, yung F statistic po natin na calculated, i-compare po natin sa F critical na titingnan natin doon sa table again. Parang meron, 'di ba dati sa TTES may table tayo. Ngayon dito meron din pong table. So pagka mas mataas po yung ating F calculated or yung F stat natin sa F crit, we have to reject the null hypothesis. Ang ibig sabihin po ng null hypothesis natin, there is no significant difference between these three group. Yung tatlong group ay equal. Okay, pagka ganito po yung result natin, then it is also meaning you accept the alternative hypothesis na sila ay may significant difference. This one is not equal to this one and that equal to this one. So pag naman po mababa ang inyong F-crit, hindi po significant ang findings natin. You fail to reject the null hypothesis po. Ibig sabihin, sila po ay walang significant difference. This is equal to this and this is equal to this. Yun po yung ating mas mababang F-stat kaysa sa F-crit. Yun po yung interpretation niya. So go ahead na po at atin na pong i-explore itong mga equation. Kung paano yan gagamitin. So the first step po is kukunin po muna natin ang SSB at saka SSW. So this formula requires po ng mean ng bawat group. So, kinuha po natin ang mean ng group 1, which is 25.08. Tapos, group 2 po is 25.00 and group 3 is 25.17. So, pag po lumalabas sa calculator niyo ganon, huwag niyo po gagalawin yung digits muna hanggat hindi pa final answer. Para hindi po tayo magkamero ng problem sa yung automatic round off po kasi pagka nira-round off nyo agad, sa huli niyo po siya i-round off. Then, para naman po makuha yung overall mean nung tatlo, ipa-plus nyo lang po silang tatlo, then divide 3. So, we can get po the overall mean of 25.170. So, let me write po. So, ang ating all mean is 25.173. So, 25.173. And magagamit po natin itong mga data na to dito sa mga formula natin dito sa taas. So let us compute muna po yung SSB or sum of squares between group. So
yung summation of Ni times Xi minus Xi mean squared. Ang Xi po natin dito, ang ibig sabihin po niyan is yun po yung mean. By the way, mean po yan ha, mean. So bale, ito po, let me correct the formula. This one is mean of our group, per group po. Then ito po ay overall mean. Yan. So burahin po natin ang ating I. Ang overall mean po natin ito. Tapos ito po, ang ibig sabihin ito, mean ng per group. Tapos isa-summation niyo po yan para makuha niyo yung SSB. So let's go and compute na po natin. So punta muna po tayo sa group 1. Yan. Tapos is equal to, so bale po sa group 1 po, yung summation po ng n, yung n po niyan, kung ilan pong data ang meron sa group 1, meron po tayong 5. So that is 5 times, tapos yung xi po natin is the mean of our group 1. So the mean of our group 1 is 25 0.08. Yun po, yun po. Yan. Tapos ima-minus nyo sa overall mean natin, which is 25.173. 25.173. So meron po siyang squared. So next po naman ay group 2, ganun po uli. Ang n po natin sa group 2 ay 5 uli kasi 5 trials naman po siya. Pare-parehas naman po yung data nila. Tapos ano po yung kanyang mean? 25.00. Kopyahin nyo lang po. 25.00 minus yung x natin na overall mean po is 25.173. 25.173 tapos squared. Tapos punta naman po tayo sa group 3 is equal to, again, 5 trials pa rin po, kaya 5 po ang lalagay natin sa n. Tapos ang ating mean po sa group 3 is 25.17. Minus po natin sa overall mean natin uli, which is 25.173 squared. Then yung lalabas po dito ay i-add lang po natin. So ito pong ito, pag kinalculate po natin sa calculator, ang lalabas po dito is, wait lang guys, 0.4325. Yan. Tapos ito rin pagka uh, nyo to, in-encode nyo to sa calculator, ang lalabas naman dito ay 0.149645. Tapos ito din, pag kinalculate nyo ito, ang lalabas dito ay 0.35445. Then i-add nyo lang po yan, itong tatlo, para makuha nyo po itong summation of Ni times na nandito sa ating equation. So, bale po, ang magiging sagot po natin dito ay 0.549335. So, this is our SSB. This is our SSB. So, our SSB, so lagay lang po natin yung value ng SSB. SSB or the sum of squares between group is 0.549335. Hindi muna po ako nagra-round off para mas precise po yung ating maging result. So 0.549335. So that is our SSB. So ngayon po, after po nating makuha yung ating SSB, ito naman pong sum of squares within group. So medyo komplikado po yung formula niya. So kung mapapansin niyo po, summation nitong nasa loob, tapos yung summation nito, i-add pa natin lahat. So let us delete po muna itong itong sa computation natin sa SSB.
Okay? I-replay nyo lang po yung video pagka, para mabalikan nyo yung kung paano yung SSB. So next po, step 2 naman po ay SSW. So paano naman po yan kukunin? So kukunin din po natin yung sa group 1, sa group 2, and sa group 3. Ganon din siya. So bale po, meron po tayong group 1 is equal to, pag nakuha natin sa group 1, group 2, group 3, yung makukuha natin doon, isasampa uli natin sa uli. So bale, ang ibig sabihin po nito ng XI, yun po yung individual data. This one, 25.01, yun po yung SI sa group 1 po. So bale po, iisa-isahin niyo po yan. So 25.1 minus, ito po yung nakikita nyo ito na mean. Ito po yung mean ng XI. Ito po yan. Yan. So, bale, sa group 1 po yan. So, that is 25.08. And lahat po ng bawat data na ito, ganun po yung gagawin niyo. Ma-minus nyo lagi sa 25.08 tapos i-square nyo. So, i-add po natin ulit. Tapos, yung sunod na data po natin, 25.0. So, 25.0 minus 25.08 squared ulit. Tapos, plus. Anong sunod sa 25.0? That is 25.2. 25.2 minus 25.08. Tapos, squared ulit. Plus. 25.1 na ang sunod. 25.1 minus 25.08 squared plus, yung last po natin is 25.0. 25.0 minus 25.08 squared. Then, pag hinit nyo po sa calculator, ang magiging sagot po natin for the group 1 na summation nitong ganito is 0.028. So, bale, ibahin lang natin kulay para makita nyo yun yung sa group 1. That is 0.028. That is for group 1 na summation. Then, sunod po, kukunin din natin ang sa group 2. Ganon din uli ang gagawin natin. Isa-isay natin itong mga data na to. So, we have 24.9 minus yung kanyang mean, which is 25.00. Tapos squared plus 25.1. 25.1 minus 25.00. Tapos squared po ulit plus 25.0 minus 25.00 tapos squared tapos plus sunod ay 25.2 minus 25.00. Paulit-ulit lang po siyang ginagawa. Medyo lang po, mahaba, tiyaga-tiyaga lang. Tapos last po is 24.8 minus 25.00 squared. Then, pag hinit nyo po sa calculator, ang lalabas po nating sagot dyan ay 0.1 or 0.10. 0.10 na lang po yung lagay natin. Yan. So, that's group 2. Then, punta naman tayo sa group 3. So, group 3, ganun lang din uli ang gagawin nyo. Kung ano yung nakikita nyo dito, the 25.4 minus yung mean nila, 25.17. Yun na, paulit-ulit ulit. 25.17 tapos i-squared mo ulit. Tapos 25.5 minus 25.17 tapos i-squared mo ulit plus 25.3 minus 25.17 tapos i-squared mo ulit plus 25.6 minus 25.17 tapos squared mo ulit plus 25.4 minus 25.17 tapos squared mo ulit. And pagka hinit mo yung calculator, ang lalabas po dyan na sagot sa iyo ay 0.18 or 0.118 ang ilagay natin. So yan po ang ating mga result nito. Nito pa lang ang expression na ito. Yan yung summation na ito. So after po niyan, may summation ulit sa labas. Ibig sabihin, yung summation nating nakuhang ito, i-add nyo lang po para makuha nyo na ang SSW. So
To get SSW, you add 0.028 plus 0.10 at saka plus 0.180. Ano? So, if you add the 3, by the way pala, hindi po pala ito 0.180 nung na-check ko. That is, ano po, this one is 0.052. 0.052. And yung 0.180 po ay yun yung summation nitong tatlo. Pag inad mo yung 0.028 plus 0.10 plus 0.052, ang magiging sagot natin sa SSW ay 0.180. So, bale, magiging sagot natin sa SSW or sum of squares within group is equal to 0.180. So, ito lang pong dalawang ito ang talagang napakahaba ng proseso kung paano kinocompute. Pero pag nagawa nyo na ito, medyo iba-iba na. Medyo mabilis nyo nang makakalculate yung ating F statistic maya-maya. Ano? So, by the way, atin pong itanggalin ito para luminis. Yan. Wait lang guys. Tanggalin ko lang to. Okay. So, bale makuha na po natin ang SSW at saka SSB. If gusto niyo pong balikan kung paano kinuha, i-rewind niyo lang or i-replay niyo po yung video. Ano? So, after po nating makuha, ang next step po natin is pupunta naman po tayo sa pagkuha ng mean of square at saka ah, mean of square of between group at saka mean of square ng within group. So, yung mga sunod pong equation natin ay ito po, yan, yung nakuha na natin ng SSB, ilalagay lang natin dito. Tapos yung mean of squares ng within group naman po, SSW, yan, na over degrees of freedom. So, ito pong degrees of freedom, paano po natin yan kukunin? So, ganito lang po natin kukunin ang degrees of freedom, guys. So, bale po, para makuha po natin yung degrees of freedom between group, yung K po dyan, yun, ibig sabihin po ng K, yun po yung ating number of groups. Ilan po bang group ang meron tayo? Yun yung K ha. So, meron tayong 1, 2, 3. So, degrees of freedom ng between group ay 2. Kasi 3 minus 1 equals 2. So, bale po, yung degrees of freedom ng between group is equal to, ilan nga po yung group natin? 3 minus 1. So, our degrees of freedom is 2. Okay, for between group. Then, kukunin din natin ang degrees of freedom ng within group. So, that is n minus k. Yung n po natin is the total number ng data. Yung n ha. Ilan po yung total number of data natin? Pag meron po tayong 5 from group 1, 5 from group 2, and 5 from group 3. So, we have 15. Ano? So, bale, write po natin yung degrees of freedom within group is equal to, ilan yung n natin? We have 15 kasi tigpa 5 po yung tatlong group. So, 15 minus k. Ang k po natin ay ilang group? We have 1, 2, and 3. So, 15 minus 3 is equal to 12. Ano? So, bale, 12 po yung ating degrees of freedom na within group. Magkaiba po yung degrees of freedom natin ng between group at saka within group. Then, after po niyan, mako-compute na po natin itong MSB or mean of squares between group sa pagpa-plug in nung nakuha nating SSB kanina divided by ditong degrees of freedom na to. So, bale, lagay po natin MS W between group is equal to yung SSB po nating na-calculate kanina ay 0.4549,335. Ano?
So, lagay lang po natin yung na-calculate natin na 0.549335. Then, over yung degrees of freedom between group ay ito po. So, that is 2. So, lagay lang po natin 2. So, check nga po natin kung yung SSB nga natin ay 0.549335 na calculated kanina. Ito yon 0.549335. So, balik po tayo. Then, ito pong ating degrees of freedom na 2, yun yung ipapang divisor natin dito. So, balik po, ang magiging sagot po niyan ng ating MSB or the mean of square within group, between group ay 0.2746675. So kung mapapansin nyo, iniiwasan ko muna mag-round off. Kung ano yung nalabas sa calculator mo na yun ang nilagay ko para mas precise yung ating final answer. Ano? So dito na lang ako magra-round off sa F statistic. So next po is yung ating mean of square within group. Mean of square within group. So that is equal sa SSW or yung ating sum of squares within group na kinalculate kanina, which is equivalent to 0.180. Ano? So, ang atin pong value niyan ay 0.180 divided by degrees of freedom within group, which is 12. Yan na, 12. So, we have to put 12 is equal to, pag ano po natin yan, divide, that is equal to 0.015. Okay? Now, for the final ano po ng calculation na part, since meron na tayong MSB at saka MSW, i-encode na po natin yan dito para makuha na natin yung F statistic. So, our F statistic, bale po, ang ating F statistic is equal to yung MSB po natin na-calculate, which is 0.2746675. So, bale po, ang ating ilalagay dyan, 0.2746675 divided by yung ating MSW naman, which is nasa baba, equal sa 0.015. So, ang ating pong magiging F statistic ay equal sa 18.31. Ito po yung ating magiging kung anong magiging decision natin. So ngayon, para po meron tayo ng F-treat, after po nitong natin ng F-stat, titingnan naman natin kung ang F-treat ay lambas po ito sa F-treat o mas mababa sa F-treat. Pag mas mababa po ito sa F-treat, your final decision is you are failing to reject or you're failed to reject the null hypothesis. Ibig sabihin walang significant difference kung ito ay mas mababa. Pero kung ito ay mas mataas, you reject the null hypothesis. Ibig sabihin may significant difference. So, punta na po natin yung ating F-treat para ma-compare natin sa 18.31. So, ang F-grade po natin ay makukuha natin sa pamamagitan nitong degrees of freedom natin between group at within group para ito po yung titingnan natin. So, yung between group po, punta tayo sa sa ating chart. Ito pong nakikita nyo dito sa column sa taas. Ito po yung ating sa between group na degrees of freedom. So, dun sa ating between group po, ito po yung degrees of freedom. So, trace nyo lang po din. Parang ganun lang din po sa dati nating ginagawa. So, 2 ang degrees of freedom. Tapos, yung within group, pagbalik tayo, ay 12. So, hahanapin nyo lang po. So, punta tayo dun sa 12. Yan, dito sa within group. Ano? So, titingnan nyo lang po kung saan nag-meet. So, we have 2 at saka 3. So, sa 3.89 po yung kanilang So, this is our F-rate. So, 3.89 guys ang ating F-rate. So, our F-rate, wait, by the way, F-critical is equal to 3.89. So, since our F value is greater than our F-rate,
or your ating value natin ay 18.31 greater than our F rate which is 3.89. So our decision is to what? To reject the null hypothesis. Ano, reject the HO or null hypothesis na sinasabi ng null hypothesis ang group 1 daw ay equal sa group 2 at equal sa group 3. So you reject that null hypothesis kasi ang findings mo ay significant. Mas mataas ang iyong F statistic kaysa sa F critical. So mayroon pa po itong isang ginagawang statistical calculation po. Ang tawag naman ay post hoc test para malaman naman kung may significant difference nga itong tatlo, alin dito yung particular or specific group ang meron at alin dito sa mga group na ito ang wala. Kasi possible na may significant difference itong 2 at saka 3. Pero yung 3 at 1 ay baka wala. So yun po naman yung post hoc test. So yun po ay atin pong ipapollow up sa mga susunod na video. So I hope po ay nakuha niyo po yung step by step procedure dito sa F-test para sa analysis of variance sa pag-differentiate po or pag-find ng significant difference ng three group. So that's all for this video and God bless you all guys.